Isang katakot-takot mga sangkay ang ginawa ng gobyerno ng China ngayon. Abay, pagbalingan ba naman ang salita ng Diyos? Inedit, binago po ang nakasulat doon at pinaniwala po ang mga Chinese na ito ay totoo. Bakit nga ba ginawa ng gobyerno ng China na baguhin ang mga nakasulat sa Biblia? Totoo po itong nangyayari ngayon doon sa China na mismo ang Biblia o salita ng Diyos ay binaboy na. Hello, what's up mga sangka? This is me. Once again, I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang nakakakilabot mga sangkay itong ginagawa ngayon ng Chinese government na kung saan pati po ang salita ng Diyos ay pinakialaman. Abay, baguhin ba naman mga sangkay yung mga nakasulat sa Biblia? Nakita kasi mga sangkay ng China na hindi na po mapigilan ang pag-usbong ng dumaraming mga Kristiyano doon na ang source ay walang iba kundi ang Biblia. Kung kaya't mga sangkay, eto na, dito na pumasok ang gobyerno ng China, kung saan maliban po sa pagpapahirap sa mga Kristiyano doon ng Chinese government ay ang pagmanipula naman sa maraming tao doon sa pamamagitan po ng pag-e-edit o pagbabago ng mga nakasulat sa Biblia. Hindi na po kasi nila kayang pigilan ang dumaraming mga Kristiyano doon at dahil dito mga sangkay, gumawa po sila ng pamamaraan para lamang po mabago ang mga nakasulat sa Biblia at paniniwalaan ito ng maraming tao doon sa China. Nag-publish po ang China, mga sangkay, ng isang Biblia. Holy Bible pa rin po ang nakalagay. Ngunit, ang nilalaman po nito mga sangkay ay kalapastanganan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ang China kasi ay komunistang bansa na kung saan hindi po kumikilala sa Diyos. Naniniwala po itong si President Xi na tanging ang ideolohiya lamang po na mayroon sila o ang kanilang gobyerno ang dapat tingnan ng maraming tao doon, na hindi dapat maniwala sa kahit na anong pang mga libro na pwede nilang mabasa. Halos wala po itong pagkakaiba sa ginagawa mga sangkay ng North Korea sa kanilang mga nasasakupan, na kung saan doon po sa North Korea pinapaniwala lamang po ang tao mga sangkay kay Kim Jong-un, sinasamba na parang Diyos. Sa China mga sangkay, may mga relihiyong nag-i-exist doon, ngunit pahirapan po ang kanilang panambahan. Isa na po doon mga sangkay ay ang pag-usbong at ang patuloy na dumaraming mga grupo ng mga Kristiyano dahil hindi na po mapigilan ng China ang patuloy na dumaraming mga naniniwala kay Kristo. Dito na naisip ng gobyerno ni President Xi na maliban sa persecution na ginagawa po nila sa mga Chinese, ang pagmanipula sa maraming tao doon na patuloy na tumatangkilik sa Biblia o salita ng Diyos. Ang mga Chinese kasi patuloy na naniniwala ngayon o dumarami ang naniniwala sa Word of God o sa Biblia. At ito po ang nakita ng Chinese government na dahilan kung bakit umuusbong ang ganitong klaseng paniniwala. Paniniwala sa Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Ayaw po nila mga sangkay na maging katulad ng ibang mga bansa ang China, na kung saan sumasamba sa ating Panginoong Jesus. Sumasamba sa Diyos na naglalang ng lahat ng bagay. Dahil para sa kanila mga sangkay, ang dapat o tanging sinusunod lamang ng mga Chinese ay ang kanilang gobyerno at hindi na po mahaluan ng kahit na ano pang paniniwala. Isa sa mga bersikulo sa Biblia mga sangkay na na-edit nitong China ay ang baguhin ang nakasulat sa Biblia sa John chapter 8. Ang istorya mga sangkay kung saan maraming mga tao ang nagagalit sa isang babae. Ayon sa Biblia mga sangkay, nung sinugod po ng maraming tao itong sinasabing babae na makasalanan, biglang humarang ang ating Panginoong Jesus, pinahinto ang lahat at sinabing, sino man ang walang kasalanan ay siyang unang babato sa babaeng ito. Ngunit sa edited Bible ng China, eto na ang nakasulat. Nakatala na mga sangkay
sa bagong Biblia ng China na maging si Jesus Christ daw, siya mismo ang nagsabing siya ay makasalanan kung kaya't kasama po siya sa bumato sa babae. Ito po ay kalapastanganan sa harap ng ating Panginoon na babuyin ang salita ng Diyos. Ang mga ganitong klaseng pangyayari ay hindi na rin po bago sa panahon natin ngayon. Dahil kahit noong early church pa, mga sangkay, naranasan din po nila ang persecution, iba't ibang klaseng pagpapahirap sa mga Kristiyano. Ngunit sa panahon natin ngayon, mga sangkay, medyo lumalala na po ang sitwasyon. Talagang papalapit na po tayo sa direksyon kung saan malapit nang babalik ang ating Panginoon. Ang tanong dito, mga sangkay, magiging epektibo kaya ang ginagawa ngayon ng China na pagpapahirap sa mga Kristiyano na kahit ang Biblia ay binabago? O baka naman ito pa po ang maging daan para lalong makilala ng maraming mga tao doon ang tunay na Diyos. Sabi pa nga po, mga sangkay, sa Book of Galatians chapter 1, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kesa tinanggap na ninyo. Klaro ang sinasabi ng Biblia, mga sangkay. Hindi po pwedeng palitan ang nakasulat sa Biblia. Ito po ay selyado na, walang pwedeng sino mang magdagdag, walang sino mang pwedeng magbawas na ito. Sino man daw, mga sangkay, ang magbago sa Biblia, parusahan. Kahit pa isang anghel o mga kagaya, mga sangkay, na mga disipulo ni Jesus Christ ang lumantad sa mundong ibabaw at mangaral ng naiiba sa sulat mula sa Biblia, sila po ay hindi dapat paniwalaan at sila po ay paparusahan ng ating Panginoong Diyos. So ang ginagawa ng China ngayon, mga sangkay, ay may kapalit na kaparusahan mula po sa ating Panginoong Diyos. Kahit baguhin pa po nila, kahit anong klaseng pambubulat o pagmamanipula ng Chinese government o kahit na sino pang mga leader ng ating mundo, hindi pa rin po mapipigilan ang patuloy na umuusbong na paglaganap ng maraming mga mananampalataya na naniniwala na ang nakasulat sa Biblia ay totoo at selyado na. Ayon po sa salita ng Diyos, sa mga awit, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yan po ang Biblia. Ang salita po mismo ng Diyos, siyang ating ilaw habang tayo ay naglalakbay sa dilim ng mundong ibabaw.